Sa lupain ni Prinsesa Sunshine, kung saan umiiral ang lubos na kaligayahan at kapayapaan, sa araw na iyon ay nagugulumihanan ng lahat dahil si Luna, ang puting kabayo ni Sunshine na may makukulay na pakpak, ay nawawala. Paano kung may nangyari sa kanya? Huminahon ka, Sunshine. Baka nilalaro lang niya ang mga paru-paro sa hardin ng mga bulaklak at hindi lang niya napansin ang oras. Ngunit kahit ano pa ang sabihin ng sinuman, nag-aalala pa rin si Prinsesa Sunshine. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbalik na ang ibang mga diwata mula sa paghahanap kay Luna. Ngunit bigo sila at nag-aalala rin. Tanging ang madilim na kagubatan na lang ang hindi pa namin napupuntahan, Prinsesa. Delikado kasi dahil nakatira doon ang Black Fairy. Sa kabila ng lahat, matapang nasusugod si Prinsesa Sunshine sa madilim na kagubatan. Nung umagang iyon, nakipaglaro talaga si Luna sa isang paru-paro. Ngunit natagpuan na lang niya ang sarili sa madilim na kagubatan. Kakaibang kagubatan ito. Wala man lang ibon, wala ring tao sa paligid para makahingi ako ng direksyon. Habang takot na naglalakad si Luna, nakasalubong niya si Blackie, ang tusong paniki ng kagubatan, at ang amo niyang si Black Fairy. Tingnan mo, kamahalan. Mukhang binisita tayo ng alagang kabayo ni Sunshine. Kaya malugod nating tatanggapin ang ating panauhin, Blackie. Gamit ang kanyang mga kamay, nagmahika ang itim na diwata. Sa sandaling iyon, may lumabas na mga baging mula sa lupa at kumapit sa mga paa ni Luna. Tulong! Kahit ipinapagaspas ng puting kabayo ang kanyang kahanga-hangang mga pakpak, hindi makatakas si Luna. Sa kalaunan ay nanghina siya at sumuko na sa pagsisikap na lumipad. Pakawalan mo ako. Gusto ko nang umuwi. Ha? Hindi pwede. Kung hindi ka sana pinabayaang mag-isa ng kaibigan mong si Sunshine, pero anong magagawa ko? Nagmahikang muli ang itim na diwata at ikinulong ang puting kabayo na si Luna sa isang kakilakilabot na kuweba. Sa pasukan ng kuweba, naglagay siya ng higanting gagamba na may mahahaba at nakalalasong paa. Naghabi ito ng mga sapot sa lahat ng dako upang walang makatakas. Naku! Gagamba! Nakakatakot! Tapos ay masayang bumalik sina Black Fairy at Blackie sa kanilang kastilyo. Si Prinsesa Sunshine naman ay nakarating na sa madilim na kagubatan matapos ang mahabang paglalakbay. Sa kagubatang ito, ang kaluskos ng bawat dahon na kanyang maapakan ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Luna! Nasaan ka na? Habang naghahanap si Sunshine ng bakas ni Luna, nakarating siya sa isang malaking kastilyo na gawa sa kahoy. Kahit nahihirapan ay umakyat siya sa hagdan at pumasok. Natuwa si Black Fairy na makita ang prinsesa sa harapan niya. Anong kasiyahan na makita ka dito, Prinsesa Sunshine? Nasaan si Luna? Anong ginawa mo sa kanya, Black Fairy? Sinabi ni Black Fairy kay Prinsesa Sunshine na ibibigay niya si Luna. Ngunit ang nais niyang kapalit ay ang susi sa kaharian. Agad naman itong tinanggihan ni Sunshine. Talaga lang? Di ang magiging kaibigan ni Luna doon sa kuweba ay ang makamandag na gagamba. Ano? Kuweba? Gagamba? Pero si Luna, matatakotin siya sa gagamba. Nagmamadaling umalis si Sunshine upang hanapin ang kuweba kung saan kinulong ni Black Fairy si Luna. Didispatsahin natin silang dalawa, Blackie. Tapos ay hihingin natin sa hari at reyna ang susi sa kaharian. Tiyak na gagawin ng hari at reyna ang lahat para sa kanilang mahal na anak, kamahalan.
Samantala, tumatakbo si Sunshine sa kagubatan, hindi alam kung saan pupunta. Nang mapansin niya na may mga sapot sa lahat ng dako. Malamang ay hahantong ang daan na ito sa kuweba ng gagamba. Kaya sinundan niya ang mga sapot ng gagamba. Maya-maya ay may nakita nga siyang kuweba na natatakpan ng mga sapot. Maririnig mula sa loob ang iyak ni Luna. Lumayo ka sa akin, gagamba. Huwag mo kong lalapitan. Mabilis na pumasok si Sunshine sa kuweba at nakita niya si Luna na nagpupumiglas. Ang gagamba naman ay patuloy na naghahagis ng sapot kay Luna. Pakawalan mo siya, gagamba! Aking prinsesa! Dahan-dahang lumapit ang higanteng gagamba kay Sunshine. Hindi alam ng prinsesa kung anong gagawin, kaya nabalot din siya ng gagamba sa sapot. Ay! Huwag! Tigil! Sa nakitang sinapit ng kaibigan, tinipo ni Luna ang lahat ng lakas at natanggal niya ang mga sapot. Akmang tatakas na siya, pero pinigilan siya ng gagamba. Ngayon naman ay mga paa ni Luna ang nabalot ng sapot, kaya bumagsak siya. Tumingin si Sunshine sa paligid at nagka-ideya siya. Ano yun? Mukhang isang napakasarap na ahas yun ah. Nang marinig ng higanteng gagamba na may hayop doon na makakain niya, naglakad siya patungo sa galamay amo na akala niya ay ahas. Kailangan na natin makatakas, pero madikit ang mga sapot. Di ako makagalaw. Hindi ko hahayaang maging biktima tayo ng gagamba, prinsesa. Buong lakas na pinilit ni Luna na makaalpas at napunit niya ang mga sapot. Nang ibuka niya ang makukulay na pakpak, lumiwanag sa loob. Tapos ay nakalas rin ng sapot sa mga paa niya. Agad niyang pinuntahan si Sunshine at inalisan niya ng sapot. Isa kang tunay na kaibigan, prinsesa. Halika na, sumakay ka na. Umalis na tayo bago makabalik ang gagamba. Sumakay si Sunshine kay Luna. Nakatakas sila sa yungib at nakabalik sa kaharian sa isang iglap. Samantala, nasabit ang higanteng gagamba sa mga baging na umusbong mula sa lupa. Unti-unting nabaon ito sa lupa at nawala. Lumakas ang loob ni Luna at naging matapang dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kaibigan. Dahil salamat sa kanya, nagawa niyang talunin kahit ang pinakamalaking takot niya sa gagamba. Si Black Fairy naman ay papunta sa kaharian. Walang kamalay-malay na ligtas na sina Sunshine at Luna. Akala niya na makukuha niya ang malaking gintong susi. Ang susi sa kaharian ay magiging atin, Blackie. Pamumunuan natin sila.